Papakain tayo ng baka. Okay. Okay, nanlalaban. 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 Kanain mo at our age. Nagawin natin, no? Okay. Hello mga ka-senior, it's another big day of adventure with NLEX Lakbay Norte. Ikatatlong araw na natin sa ating pamamasyal on a Tesla vehicle. And today, it's another adventure day as we explore Subic Bay and Zambales. So, ipapasyal daw tayo on an electric bus sa mga heritage sites ng Subic. And then, at iba pa mga attraction ng Subic Bay. And then after this, pupunta naman tayo sa may Zambales, sa may Liwliwa. At meron pa mga attraction na ating bibisitahin doon. So, samahan nyo na kami. At mag-NLEX Lakbay Norte tayo on a Tesla vehicle sa ating ikatatlong araw. So, samahan na kami. Let's go! Good morning, Subic. Ready na tayo for another day of adventure with NLEX Lakbay Norte. Ganda ng sunrise, oh. Yan. Nandito tayo sa Best Western Plus Hotel. Dito sa may SBMA. Best Western. Hi, welcome to Best Western Plus Hotel Subic. Breakfast time dito sa Cactus Jack. Nice. Ito naman. Hungarian sausage. Pork and beans. Healthy chicken tapa. So, and then, daing na bangus. Vegetable chowder. Wow. And then, congee. So, good morning. Healthy breakfast muna tayo. Salad, potato salad, and vegetable chowder. Tesla goes to Best Western Plus here in Subic. An electric bus around Subic. So ito yung Subic bus. Wow. Subic Bay Metro Bus. These are the buses. WD. Morning. Ano purely electric? Yes, sir. So hindi siya hybrid, ah. Hindi ba po? So anong range yan? Anong range na kayang takbuhin? Nasa 100 to 150 cents. Wow. And then ang charging Fully time? charge po, nasa 300. 300 pala, 300. Pero dito, yung charging time? Charging time niya, sir, pag fast charger, nasa 2 to 4 hours po. 2 to 4 hours. So may mga charging station dito around Subic. Bali, nung binili charges namin po, kasama po ang minimum charging station. Wow. So saan nakalagay? Sa Part ng project po. Wow. Ng SBMA. So ilan ang ganito nyo? 10 po. Wow. Talaga fully electric na Subic. Tapos 5 charging station po. Yung kinabit sa
office nila. Okay, thank you. Moving. For Operations Section of the Tourism Department. Welcome to Subic! PMA ay nag-acquire ng 10 bus na electric vehicle as part of the promote yung eco-friendly electric bus with Suzuki. This is actually the first, no? At hindi pa po siya, parang pilot testing na po ito. At napakalaki nyo po, kayo po yung unang sasakay sa akin. Nandito po yung charger. Very happy to see yung charging port ng Subic. So, they acquired 1, 2, 3, 4, 5, 6 charging area. They have 10 buses. Ito. So, these are fast charger. It can charge for, sabi lang mga 4 hours, puno na itong, ano na to. Kung buses like this, going around Civic for the more sustainable charging port. So, ito yung mga charging stations ng Subic Bay Freeport area. They have 10 buses and kasama sa package sila itong mga charging station nito. Mabilis daw yung charging. So, these are the vehicles that goes around Subic. So, Subic is one of the pioneers in sustainable development. So, I'm very happy na talagang ngayon masusubukan natin ng pagsakay sa very first electric bus that goes around Subic. So, alam lang gaano ka-importante ang environment. Kaya, they introduce not just one, but 10, meron pa daw sa likod, 10 electric buses. Again, I'm Simon Anzala from the Operations Section of Tourism Department. Welcome to Subic! Eh, masaya sila? Okay, syempre, alam niyo na, we will be having a heritage tour dito sa Subic. We will start here sa Santol Business District area going to Naval Mats. Okay? And of course, syempre, andito yung aming partner, Sir Harvey from One Asia. Okay, sila po yung minula namin ng bus. Actually, ito pong bus na to, part of the initiative ng SBA or the Subic Bay Metropolitan Authority, headed by our chairman, walang iba, only si chairman, engineer Ali. Okay? So, if you have questions about the different courses in Subic, please feel free to ask and I will try to answer them all to the best of my ability. Okay? Alright, so, first stop po natin, dito po siya, Inanglaya Monument, no? So, we have different tourist areas dito. The Building 229, Inanglaya Monument, and the housing, Japanese housing. Baba na po tayo. Laya Monument. Actually, I would like to share with you the brief history of Subic, how Subic transformed into a investment center and became the tourist destination in the Central Luzon. Okay? Actually, ang Subic Bay was one of the largest military base outside the US po. And it was one of the busiest port, especially during the Korean, Vietnam, and the Gulf War. So, aside from its role in the naval operation, jungle survival, marine, operational training, and recreational facilities were partly developed to make it Subic as one of the premier and recreation in the Far East. So, but the bay was originally selected by the Spaniard po as their main naval base in the region. So, Spanish government began the construction of the naval station dito po sa Subic. Okay, so when the Spanish-American War broke po noong 1898, this base
and one in Cavite was ceded to the Americans. Since then, the base have maintained as their military reservation. Okay? So, and the founding chairman po, walang iba kundi si former chairman Richard B. Gordon. So, of course, Gordon, with the help of 8,000 volunteers, itinerant sport yun po yung Subic Bay into a self-sustaining commercial, industrial, and financial transshipment tourism center and became the flagship project of the country's effort becoming a globally competitive. Palakpakan naman dyan! Okay, right now, andito po tayo sa Central Business District, no? Particularly dito po sa Inang-Layang Monument. Dito po tayo, makita natin yung Inang-Laya. Inang-Laya. Ito po tribute for the 12 senator who voted for the rejection of the military bases agreement, no? Dito po yung iba't ibang mga senator na nag-reject sa expansion ng military bases agreement. Hindi impeachment yan, ha? Hindi impeachment. Sorry. So, okay, andito si Sino mga senator yan? Juan Ponce Enrile, Okay. Wilberto Tañada, Joseph Estrada, Jovito Salonga, Agapito Aquino, Victor Ziga, okay? Okay, and then Iba mga senator. Sotelo Laurel, Robin Padilla. Orlando Mercado, Aquilino Pimentel, Rene Sagisag, Ernesto Masida, and Lopez Luguna. So sila. On your left side, nakita natin yung pinakamalaking flagpole po dito sa Central Luzon, no? Okay? So yung flagpole po natin, it measure 22 by 44, symbolizing the 94 presence ng mga Amerikano. And meron po siyang height na 120 feet, no? Ano nagsabi ng 120 feet? Symbolizing the 94 presence by the Americans and the 18 head of the state during the Asia-Pacific Economic Cooperation, Okay. and the 8,000 volunteers who preserve and protect the Subic Bay during its early days. Yung 8,000 volunteers na nag-preserve ng Subic Bay during its early days. Okay? So, during the when the Philippine government, no, started to withdraw the military bases, ang volunteers po ay nag-start po ng ng volunteerism dito. Pinotect po nila preserve po nila yung forest, okay? Yung ating pong mga $8 billion worth of infrastructure na nandito sa Subic. Okay. Tawag sa building na to? Building 229 po. Ito ay naging parang, ano ba to dati? Ito po, 7th Fleet Admirals Building po. 7 Ng feet. commanding officers of the US Navy. Okay. And also now being used as the office ng ating chairman, current chairman and administrator. Walang iba kundi po si Engineer Eduardo Alindo po. $1,600 Americans and Filipinos. So, pinabomba po ng Amerikano without knowing na mga sakay nila ay Americans din. So, nandyan po, just 500 meters from here, yung wreck site po ni Oryokuman. So, dito po sa Subic Bay, marami po tayong wreck sites all over. Dun po sa Ocean Adventure, meron din po dun. Kita natin. So, dito po yung Oryokumaru or hell ship niya dahil very deadly po yung pangyayari. Kaya siya May mga pinapayagan mag-feeder. WD access, pwedeng wheelchair accessibility. And then, if you go straight, merong mounting ng mga wheelchair dito. Dito. So, you can mount the wheelchair. May mga seat belt yan. Nice! The Central Business District area,
and the outlying economic zone now under the jurisdiction of the former US. Ito po ay dinevelop into a multi-purpose development. Marami po tayo mga hotel dito sa stretch na to, sa waterfront. Restaurant, nandiyan po din ang ating mga harbor point, no? And as you can see, no, yung mga lumang building dito, part pa siya ng $8 billion worth of infrastructure na iniwan ng Amerikano. Okay? Some of these might be converted, no, into a hotel, resto, and Importante itong Spanish Gate. Okay. built po siya in 1885, and we call it Westgate because it's guarded by the western approach, no? And this is one of the notable remaining ng mga Spaniard. Ito yung main entrance going to Spanish naval station. Okay? At nagsilbi din po siyang jail, no? Both Spanish and Japanese occupation. Kalakalan, no? Na dumating ang mga Espanyol dahil ng Pandagan na hari na scenic views and friendly environment. Subic is marked secured area po. Subic is securely bounded by perimeter fences. Nakabakod siya. And has a very good law enforcement department that is well known, no? For its expertise and the so during the Navy time or during the American time, so the total workforce po dito nasa 30 to 35,000 guys. So but when Subic converted into a free port, it can create up to 200,000 guys. Why? Mga 198,000 ito po yung sa manufacturing company. But we have the so-called plus factor to the tourism-related businesses. So on your left, ayan po yung Remy Field. Okay, pinangalan po siya kay George Remy. Si George Remy po, siya po yung nag-convince sa US government na mag-put up ng base po dito sa Subic. Okay? It has a tennis court, basketball court, meron po tayong gym, tennis court with the Baseball, football. with the complete May baseball at saka football dyan. manufacturing-oriented industries. First, Subic is a free port. Pag sinabi natin free port, it is a customized territory wherein the flow of investment capital can freely in and out through Subic. On your right side, that is one of the finest marina in Subic, the Subic Bay Yacht Club. It is a joint venture between the Australian and the Filipino investors. It has a party luxury room, there is some tennis court, basketball court, and kiddie pool, berthing area, no, ng ating mga yate. Okay? And across the Subic Bay Yacht Club is a former Copan truck, and next to it is a former Mars station where Americans send their messages to a Pakis telecommunication. Part siya ng Olongapo, Zambales, and remaining ay part ng Hermosa, Lumorong. We are now actually ito po yung boundary dun sa my sites. Ito po ay part na ng QB. Pag sinabi natin QB, CUBI Construction Unit Battalion 1. Okay? Ito po yung nag-group ng CBs na nag-construct ng main road dito sa entire Naval Magazine. Kasi po nung araw, maraming mga dito, mga wild animals. Hindi kaya ng mga ordinary constructor, kailangan mga CBs or mga military kasi meron silang baril. For the, para defense po yung sa mga wild animals naman. Okay? Na mountain, pinlaten po yan ng mga Americans para mapagawa po yung runway at yung mismong airport. Ito yung airport. Ito po yung Subic Bay International. Bakit tinigil na yung operation ng airport? Si GMA, si President, former President, nilipat po yung flights to Clark Airport. Kaya po, ngayon po flying school na lang siya. So may plano pa ba to operate ng Subic Airport? I believe po, parang may plan naman. Pero for now,
tayo sa Crack Crabs and Crack sa Subic Seafood House. Tara, takas muna ta. Diba? Yes! Chowder. Pare asawa mo siya. Kala ko seafood tayo. Yung mixed seafood daw yung iba. Tapos, kala ni ma'am yan yung gusto din natin. Wow! Isa pa. These are scallops. Wow! Okay. Naman, ito yung crabs. Ay, paalis na sa'yo. Thank you. Okay, going to our next destination. Sa Zambales na tayo. Ito na tayo sa Lotus Farm School. Baka. Nasa San Marcelino, Zambales tayo. Kasi may oras kasi yung later. So, yung briefing po later na lang. Pero may magsasalita dito. Yung mag-brand. Hello po. Hello! Good afternoon! Magkagatas doon tayo ng baka. Good day po and welcome po sa Lotus Dairy Farm. Ito ay proud livelihood project ng Lotus Foundation Inc. at allied siya sa TESDA na training center na located dito sa Sitio Mambong, Dinasin, San Marcelino, Zambales. So, before po tayo magtungo sa ating milking, may encourage you all po na mag-sanitize muna. Mag-wash po muna tayo ng hands. Meron po tayong washing area dito. Then, pwede po tayo pumunta sa milking station. Baka. Hello na sila. Medyo ano lang po siya, aggressive. Marco! Nagugulat po sa maraming tao. No? So, siya po yung naging sample natin, which is si Marco po. Marco. Hello, Marco. Our only bull. Girlfriend niya lang ako. Wow! Yes po. Tsaka 3 Binamba niya. Magkagatas tayo. So, with our Sir Sandy po. Tsaka si Sir Danny. So, sa mga gusto rin pong mag-try na magpakain ng house, meron po tayo nakaready ng mga grass po dyan. Mga napier grass po ang pinapakain natin sa kanila. Then, mga legumes, tsaka mga mineral supplement. Ayan. Ay, baby cow! So, hindi pa po sila kumakain ng mga grass. So, pinapa-dede pa lang po sila. No? Pwede po natin i-try. Magpa-dede ng for picture. Daddy. Yung mga gusto pong mag-try na mag-milk po ng ating pong mga mag-fed po Baby ng ating cow. mga pwede po tayo para sa picture. Wow, ang cute naman. Sa kanisa. Ito sa'yo, ito sa'yo. Magkapatid po ba? Papadedi tayo ng baka. Hello, baby. Okay, papadedi tayo ng baka. Ayun. Okay, next naman, next. Ayun, may isa. Ay, bitawan mo yan, isa naman kapatid mo. Uy. Ito. Hindi ba kung gusto mag-try? Pwede po tayo. Ayun.
sayang sa pinag. Hindi nila pinapakuha. Dom? Cleaning. Pa-experience sila magpakain. Yun pala yun. Mechanized na pala. Hello. Hello. Sino gusto mag-try ng milk tea? Milk tea. Wants to try? Pwede. Kaya bago mo kapanak, mag-simple, 15-20 meters. Pero, unlike ka, kasi most of them came from Australia and New Zealand. So, they were acclimatized here para maka-adapt sa weather. So, they are cleaner than yung counterpart natin. At saka syempre, ano to, that's what we call cut and carry. We cut it, we collect it, and then we give it to them. They're not to roam around to avoid marathon and yung masok nila parang sa avoid. So, out of that, you can get meat, milk, yung manure, fertilizer like Alam nila yung pangalan nila? Wow. So, alam nila yung pangalan nila? Alam nila nila. Ah, okay. So, hot water nilinis. Ito yung ating solusyon. Nilalagay siya dun sa may gatas na force stripping, yung gatas. And pakikita nyo dyan, pag meron parang nagbubula or nag-gelatin, pwede siyang maging level A, B, or C na basta yes. Ibig sabihin nun, merong bacteria dun sa may gatas niya which pwedeng mag-cause ng pagkasira ng gatas and hindi siya pwedeng consumption ng mga tao. Oh, by the way, this is Dr. Yvette. Hello. Our house veterinary. Kaya magtanong kayo pag gusto nyo. Clear naman po siya. Wala po Ayan, siyang okay. Machine. Machine milking. So, we're going to do the hand milking now. Sino magbo-volunteer daw na? Wala bang milking machine po? Mag-hand milking. Kain po na. Opo. Dahil po, mabugas na po na Ano po yung thinking? So, we have a volunteer. Nilalabasan ba? Lobat. Ay. Yun, nakakuha. 10 grams. Yan. Pwede kayo magpakain. Game? Lapit ka. Papakain tayo ng baka. Okay. Okay, nalalaban. 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 Dito ay napier grass. Pero dito tumutubo, yun ba yun? O hindi? Ay, Meron din po silang plantation. napier grass. Fresh cut po to sa Di ba pwedeng ano, yung legumes sir. legumes? Kumakain ba sila ng kangkong? Hindi. Papakain tayo ng baka. This is napier grass daw. Yes.
nakatabi doon. So ito yung doon ng mga bata. Ito. Tawan mo na dyan, Joseph. Akin to. Non-profit lang yun. So, yung Lotus Dairy Farm is just a livelihood program. Lotus Farm School is a training center para ang community mag-aral, mag-dairy, para makatrabaho overseas. So, you supply free milk sa mga bata dito sa community. Every day, except Saturday, Sunday. So, at present, we have 400 children. For 3 months yan, continuous. Winaway namin at the start, and then reward, and then weigh na naman after a month. Kasi baka mamaya, mga teacher ang bilhin. So, we make sure na ano talaga. Pero ang milk namin goes a long way hanggang mga bundok. So, the teachers pick it up about 5:30 in the morning sa motorcycle dadalhin sa Aita Village. So, that is the primary advocacy of the foundation. Ito mga selling not so much. Kaya tanong namin, ano sabi ako nagbebenta kami, sabi ko hindi na. Kasi ang community has to taste the real fresh milk. Kasi ngayon, there's no fresh milk talaga. It's all in carton or in can. Tanong namin na this is run by a foundation for 22 years, Lotus Foundation. So we started as a medical assistance sa mountain, Trepangal, all over Zambales, and we go as far as Tacloban and Batangas, saan kailangan. But we decided to educate the people. Mahirap naman yung dole out. Kaya kami may mga AITA na nag-midwife na. May mga nurses na napatapos namin. So, after that, nag-ano kami ng school for dairy animal production. Ito mga estudyante din namin. No? Kaya ang ano namin, they can apply overseas as soon as they get their NC2, which ito rin ginagawa. So, all in all, aside from binibigay lang namin yung libre, maganda yung we teach them how to make a degree. Tapos nagbibigay kami ng training sa mga women cook, how to process pastillas, hoping that they can sell it. You know? So, more than anything, we do open heart surgery, assistance sa open heart surgery, prosthesis, too many to mention. Kaya lang, ang importante, bago ko ibigay sa kanya, thank you sa pagpunta niyo dito. Pero pagkatapos niya, tikman niyo itong aming product. Okay? Hello, regarding sa history po ng ating pong farm. So, ayun, welcome po tayo lahat kasi hindi tayo nagkaroon proper na welcoming sa ating lahat. So, ayan, ngayon po, tapos naman na po natin na-experience yung milking natin, nakilala yung mga cows natin. So, ngayon po, bibigyan po namin yung pagkakataon para mag-reflect kayo sa mga naranasan nyo, yung mga natutunan nyo. If may mga questions po tayo, pwede po tayo magtanong. So, feel free po tayo magtanong. At ngayon po, ipapatikin po namin sa inyo yung mga products po ng ating farm. Tsaka, pwede po natin i-share to sa mga followers natin, if ever, na kung gaano ka-fresh yung lasa ng galing sa farm. Ayan. Gawa dito. Cotton cheese. Assist kami doon na doon kayo sa likod. Small amount lang. This is pastillas Zambales. Kaya magkaiba yan. Ano pong pinagkaiba po? Matigas yung isa-isa. Pero same lang naman po. Same lang gawa dito. Oo, parang gawa. Pwede pa patikim ng strawberry. Marap po. Marap po. Try this one din po. This is bruschetta po. White cheese. Cottage cheese po. Titikman natin ng strawberry. Yogurt yan, ng strawberry yogurt. So, titikman natin ginagawa ng kong strawberry pastillas? yogurt. So ito po, plain yogurt. Parang ito pong pastillas, wala rin po siyang sugar. Minahalo lang talaga siya. Sarap po. Tikman natin. Milkshake nila. So, they sell fresh milk at yogurt. Ganda rin mga pastillas.
giveaway. Cottage cheese, yogurt, at saka pastillas. Thank you. Maraming salamat. Natapos lang natin sa Lotus Farm and we're on to our next destination together with the Zambales Tourism. Dito pa rin tayo sa San Marcelino. Ay na yung simbahan sa may harapan. So papunta na tayo ng Liwa siguro. Kaliwa tayo ng San Narciso. Inabot na tayo ng ulan. Here we are. Ito pa rin natin ginagamit sa akin. We're entering San Narciso. Ulan, inabutan tayo ng ulan dito sa may San Narciso. Entering San Felipe. Maulan. Liwa Beach Resort. Papasok na tayo. Pakit tayo sa may ilog. Bayra. Ano? Lagi pinupuntahan natin. Diba tayo? Bayra. Napasabak si Tesla. Kaya naman yan. Stable yung ano. Beach resorts sa Liwa. Punta doon. Sarap mag-beach na ulan. Okay with the camera. Pwede natin makita. Pinapasok natin. El Samba. El Samba Beach. Samba. Lakas ng tubig. Hindi kayo mabostot na. Ayun naman. Alright na tayo dito sa may Liliwa. So ito na yung ating mga Tesla vehicles. Tignan natin kung ano ating next step. Let's go in! Iba po yung mga may-ari ng Thailand Resort. Tapos, sa mga resort ko na yun, may iba-iba po siyang tema para doon sa hindi po yung pagkabuo po ng mga resort is unique. So, mas pinapromote po namin dito is yung parang rustic design. More on nature din sana ang pinakay namin. So, as you see po, hindi po namin sinisiment yung daan. Gusto namin natural lang din siya. Rustic. So, iba-iba po yung ang mga in-offer po namin dito. Meron pong mga water activities,
merong ATV or terrain vehicles. And meron kaming waterfalls sa labas po ng Ersamba. 5 minutes away lang po. So iikot po tayo, hatiin po natin yung grupo sa tatlo. So para maikutan po natin lahat yung mga resort. So after po natin dito, at gumanda-ganda pa tumigil na yung ulan, pwede na po tayong mag-start ng tour. Mag-ATV kami sa ulan. Looks like we're going on an ATV to go around the Uliwa area. So, medyo maulan at nakasuot tayo ng ating raincoat. At yung mga kasama ko nagre-ready na sila. So, we're getting ready! Yung mga kasama natin, yung collab ko kanina tayo ready. Ready! Yan, sila dito, explore Uliwa. Samahan naman yun, explore din natin ang magandang beach ng Uliwa. Nakain natin. Let's go! Kalahin mo at our age, nagawa natin ito. Nag-ATV today! Just enjoying the moment. This is Liliwa, and we're going on an ATV tour. Rusting nga yung mga cottages na nakikita natin. So, very happy to be doing this at age 63. So, nag-ATV tayo dito sa Liliwa, sa lakas ng ulan. Happiest moment! Yes! Doggy! Doggy! Tabi! Tabi! Doggy sumundog! Tabi! Yep! Yep! Ow! Yes! Thank you! Thank you! Perfect for this weather. A bar crawl, resort crawl on an ATV. So, this is Ola. So, pasukin natin ang Ola. Ganda pala ng ano, grabe. I'm loving Liliwa. May sarili siyang karakter. We get to see some of the best resorts here in Liliwa. So, ang ganda yung development ng karamihan sa mga bahay resort or rustics in design.
Marami pang dinadala si Kuya. Wow! Mmm. Continue. Grabe, sa'yo nito. Grabe. This is nice. Okay. Saan tayo next? Ito ba? Dito na lang sir sa So this is, ano naman to? Cherry Blossom Villas. Hello! Good evening. Ito yung mga rooms dito. At least malapit sa beach. Wow! Nice, nice. So we're doing the resort crawl. Ay, napunta na namin ito. Ito namang Balay Samara. Balay Samara. Okay, let's go inside. Ay, ang ganda rin, no? Hello, good evening. Ay, so. Follow po ang Balay Samara. Ay, thank you, thank you. Maraming salamat. This is... Pang-ilanan to? 6 pounds. Okay, ganda. Dalawa, 4 sa baba. And then meron pa sa taas. Cute. Ito yung mga resort. Mga 8,000 lang yung ganito. Good for 6 people. Pwede natin ba? Secret. May pa secret pa sila. Liwa Secret. Hindi tayo sa Liwa Secret. Ay, ganda. May swimming pool. Hello. Good evening po. Hello po, hello vlog! Hello vlog. Welcome to my channel. Ano naman ito? Oh, tingnan nyo na. Ano naman? Dito ka na lang tatamo eh. Tuloy pa rin ang ating exploration. This is another beach resort. Charcoal Leisure. Ganda swimming pool. Cool.
talaga. More than 50 resorts pala dito. Ay, na to. So, super enjoy yung ginagawa natin. We're going around the resorts dito sa Liliwa. Pananayin dito ang mabait na mga tao. Very accommodating, very hospitable. Marami tayong nakakain ng mga merienda. So, ito pa isa sa mga resorts. So, I'm very happy na ginawa natin ito kahit umulan. Kaya yan, kahit matanda na tayo, 364 in November. And happy to do this. Ipe. Sarap po yan. Oh, wow. Garlic longganisa. Opo, ito po sweet garlic. Sweet garlic. And merong garlic. Ito po, garlic. Ah, Garlic longganisa. ito is Sweet po. itong mga produkto ng San Felipe, Tita Glenda. So, we'll try. So, susubukan na natin ang... Ay, ito gusto ko lasa. Sarap po yan sa ano sa Wow. Breakfast. fried rice. Ito naman ang... Ito po yung lumpia. Garlic longganisa. Ito po yung classic garlic longganisa. Sweet hamon na. Bagnet. Kasi ito po, yes, classic garlic. Bagnet. Tita Glenda. Ito yung mga kanina, yung pagkain kanina. But I want to try the suman. Okay. So, we just finished the El Samba community. We're very happy with the hospitality of the people. Napaka-warm ng kanilang reception sa atin. Dami nating nakain. So, siguro babalik tayo dito at explore pa natin ang napakagandang beach dito sa Liwas. Parang Station 1 yata siya. So, marami pa tayong i-explore. In the meantime, papunta na tayo sa ating tutuluyan. Another place dito sa Zambales. So, tara na. Let's go now with our Tesla vehicle. Moving na tayo with our Tesla. Palis na tayo ng El Samba community. Dito sa Barangay Liliwa, Sitio Liliwa, Barangay Santo Niño, San Felipe, Zambales. Ang haba. Kompleto. So, ang dilim ng daan at saka medyo basa, lubak. Kaya pala ng ano to, no? Ng Tesla. Naging 4x4 yung mga kotse. So, kamusta ang ating charge? 73%. Nakakabalik pa tayo ng Maynila niya. Pero 2 beses na kasi nag-charge. Ito na yung pakalis pinakadulo. So, yan. Ang ating info board. Now bear left onto Farnell Street. Dito na tayo sa Butolan. Papunta na tayo sa ating tutuluyang resort. Kitabi na tayo. It's already past 8 o'clock. Haya Nature Resort. Papasok na tayo. Dito na tayo mag-overnight. Dito tayo sa Haya. Mabuhay! Pasok tayo. Mabuhay po. Mabuhay. Nature Resort. Good evening po. Good evening. Mabuhay po. Haya Resort. Papuntang dinner. Tayo, magusto mushroom. Healthy. Ay gulay. And then chop suey. Bagnet, kare-kare. Ang salmon. Grabe.
Morning. Ito yung dagat dito sa may Botola. Yun ang dagat dito. Breakfast tayo by the beach. Tapos corn beef kay Joel. Ito yung longganisang San Felipe. Garlic talaga yan. Sarap yan. Meron tayong putas. Galing sa Sonia's. Sonia's ano? Sonia Sweets. Sonia Sweets sa Botolan. May processing area siya. Ay sayang, hindi natin Sayang din nakita. natin nakuha. Ito naman ay sesame candy. The bakery. Tara, pasukin natin kung ano meron dito. It's a homegrown cafe we started in 2017. This is our 9th year. We specialize po on mga products na something really Zambaleño. We will highlight our dishes with mangoes. Such as our popular drink, Mango Calamansi. You will get to try it. It's now actually our official and unofficial province of Zambales claim. We are being assisted by UST. We will take it to Manila very soon. You will get to try it first before we take it to Manila. And then on top po nun, we have mango sticky rice we prepared for you guys. We also have mango caramel toast. We have fresh mango salsa that we prepared specially for you guys. So ano po, enjoy. And then after nun, we have beef caldereta, roasted pork, and seasonal veggies for you to enjoy for your lunch. Yun po, enjoy and have fun. Kitchen. So, we serve coffee here. Before, talagang baking studio lang siya. But, dahil nga everyone doing coffee ngayon, what we do sa our coffee, yung mga coffee namin, just very, very straightforward coffee. So, when we say latte, pag order ka ng latte, serve ka ng latte. When they say cappuccino, they will serve you cappuccino. At the same time, every single day, nagbe-bake kami dito. So, we bake our own soft baguette, cakes. Yan po yung mga pastry lines namin. Yung baking studio is also during off time nila, may order sa akin. This is also the cloud kitchen of our engineer. We call it Dilchon. So, yung the bakery kasi, umiinom breads and pastry. So, mga nagbe-bake po sila ngayon ng yung isa-serve mamaya. Papadala namin kayo. Mga freshly baked yan. Every Mango calamansi. Sir. Mango calamansi. Okay, subukan natin ang mango calamansi. That's our own version ng yung nauuso ngayon sa Thailand.
Mango jalapeno. Sir, sharing siguro ng plate so they can... Yes po, yes po. Dito sa kabilang side natin. Mango salsa. Enjoy po. Enjoy. Hello mga kasenyor, naandito tayo sa Haya Nature Resort dito sa Botolan, Zambales and enjoying the beautiful beach ng Botolan. So, I guess I have to end my vlog here at habang naandito pa tayo, isa-summarize natin ang ginawa natin for the third and fourth day of the NLEX Lakbay Norte. So, nag-umpisa tayo syempre sa may Subic Bay Freeport Zone kung saan we stayed overnight sa Best Western Plus Hotel sa loob mismo ng Freeport Zone. So ang ganda ng hotel na ito, world class talaga. And then napakasarap ng kanilang breakfast na tayo yung kauna-unahang nagbukas at kabubukas lang talaga ng hotel. So ang sasarap ng kanilang breakfast. Favorite ko yung seafood chowder at saka chicken tapa. Mukhang gagayahin natin kung paano iluto yun. So pagkatapos natin sa mag-check out, sinundo na tayo ng first time ko rin nakita ang electric bus ng Subic Bay Freeport Zone. So, ito yung mga electric buses. 10 daw ito na that will soon be launched. So, una-unahan pa tayo sa nakasakay. So, to promote sustainability within the Freeport Zone. So, these are environmental friendly buses that uses no fuel except electric power and they produce no emission. So, magiging malinis talaga ang hangin within the Freeport Zone. So, ipinasyal tayo ng bus ng Subic around the Freeport Zone. Binisita natin ang ilang sa mga heritage sites sa may business district area kung saan nakita natin yung makasaysayang mga monuments, pati yung flag ng Pilipinas na iwinagawa first time after ng buksan ng ang Subic sa mga Pilipino. Pinuntahan din natin ang ilang pa mga site, yung Spanish Gate at iba pa. So we thoroughly enjoyed and we're very happy to be one of the very first to try the electric bus within the Subic. Next natin, siyempre, lunch. So kumain tayo ng napakasarap na lunch sa Crabs and Crack Seafood House within the Subic. So ang sarap ng kanilang mga alimango, hipon, tahong. So nainggit kayo, no? So enjoy namin yung pagkain. Pagkatapos doon, lumabas tayo ng Subic at nag-move na tayo papunta sa Zambales. Ang first destination na pinunta natin, tinatawag na Lotus Dairy Farm. So meron silang 40 baka na galing pa yata sa Australia or New Zealand that produces dairy, mga milk. So napaka-fresh milk at saka high-tech yung technology nila. So very organic ang mga pagkain sa mga baka at they are involving the local community para mag-alaga ng baka, mag-produce ng mga dairy products. At nakatikim tayo ng napakasarap na mga yogurt at saka cottage cheese at iba pa. Binigyan pa tayo ng pasalubong. Pagkatapos noon, nag-proceed naman tayo sa may Zambales pa rin, sa may San Felipe, sa Uliliwa, kung saan minute natin ang grupo ng El Samba Community Group na sila yung nag-association ng mga resort owner within sa Uliliwa. So meron daw silang 54 resorts within the area at nakita natin kung paano nila pinopromote, pinapaganda ang kanilang lugar. Plus, itong senior na to, nag-ikot ng mga resort using the ATV. So kaya-kaya pa natin, although maulan, asaya naman ang ginawa natin. Ang ganda ng mga resort dito, so make sure na kung gusto nyo maghahanap ng maganda, tahimik, at sariwang hangin, pumunta na kayo sa Uliliwa. Pagkatapos nun, bumiyahin na tayo dito sa ating pinupuntahang resort. Napakaganda din nito. Dito tayo nag-dinner at nagpahinga. Ngayon, pagkagising natin sa umaga, ini-enjoy natin napakagandang beach at napakasarap ng hangin at natin yun naman, no? Medyo malakas ang alon kaya di lang tayo nag-swing. Pagkatapos ito, kakain lang tayo ng lunch sa may iba at uuwi na tayo ng Manila. So, ang ganda ng ginawang adventure ng NLEX Lakbay Norte. Nakasakay tayo sa very high-tech na
electric vehicle ng Tesla. So, at napatunayan na kaya palang bumiyahe ng kahit ng ilang araw using electric vehicle dahil available naman pala yung mga charging stations sa mga SM, sa mga malls, sa mga gas stations. So, hindi kayo dapat matakot. Plus, yung range ngayon ng mga electric vehicle ay talagang malayo na. Yung ginagamit nating Tesla Model Y, kaya daw na 600 plus. Meaning, from Manila to Baguio at back, hindi nyo kailangan mag-charge. Siyempre, sigurado tayong Pinoy. Maghanap pa rin tayo ng charging station. With that, maraming salamat sa pagsama sa atin sa 4 na araw na adventure. Ang saya-saya. Maraming salamat sa Metro Pacific Corporation, sa NLEX for always taking us to destination na hindi usually napupuntahan. At we're very happy to share them with you para kayo rin puntahan nyo mga destinations na ito. With that, maraming salamat. Travel while you can. Until the next vlog. See you soon!